I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. Okay? Ngayong araw ay pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan ang GAA 2026 National Budget ng Pilipinas. May nagtatanong kung mayroong binito. Of course, mayroon. Nasabi ko po doon sa video mga kababayan at doon sa pangalawang press conference ng Presidential Communication Office na kung saan si E.S. Ricto ang nagsalita at saka yung secretary ng acting secretary ng DBM. Ipinaliwanag nila doon mga kababayan ang mga pera o mga napupunta sa mga katulad ng congressman. Ayan, magkano napunta sa kanila, bilyon-bilyon kumbaga budget yata ng House of Representatives yun. Ngayon, tatanong ng isang kababayan natin, magkano ang binito? Yan kasi, panoorin nyo naman ang buo yung video ko, di ba? Para malaman naman ninyo. Well, anyway, sabi po ni, ni Senator Erwin Tulfo, siya po ay nagagalak, nagpasalamat sa Pangulong Marcos Jr. Bakit? Eto, basahin ko po sa inyo. But before that, I would like to shout out to all the Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW all over the globe. Next naman. O, di ba mga beso Kumusta po kayo? Today is January 5, 2026. According to our sources, Senator Tulfo sa pagbito ni PBBM sa ilang items sa 2026 national budget, kinatuwa ni Senator Erwin Tulfo ang pagbito ni President Bongbong Marcos nasa 92.5 billion na halaga ng items sa ilalim ng unprogrammed appropriation kasabay ng paglagda ng Pangulo sa 6.793 trillion 2026 national budget ngayon Lunes 2025. Hindi mali, 2026 of course. Diba guys? Grabe buong Pilipinas yan po ang budget. Luzon, Visayas at Mindanao. Diba? Kasama na po yung budget ng Pangulo dyan. So bawat ahensya, ang pinakamalaki, ulitin ko, ang education sector mga kababayan, 1.0515 trillion. Ayan, matutuwa talaga sila dyan at maraming mga progreso na makikita natin sa education sector under the sa pamumuno ni Secretary Angara mga kababayan. Ang desisyon ni Pangulong Marcos na ibito ang ilang item sa ilalim ng unprogrammed funds ay isang hakbang patungo sa ganap at tunay na pananagutan. Agay, di ba? Totoo naman yun. Kaya nga sabi nga natin, ang Pangulong Marcos Jr. hindi po basta-basta yan napipirma ng isang batas kung hindi niya po pinag-aralan mabuti. Alam nyo naman yan, left and right, back and front, ang mga tao ay puro abogado. Kaya alam na alam niya ang kanyang gagawin. Plus yung kanyang misis, abogado. Alam na alam niya diba? Alam niya kung anong tama at mali. Sa experience niya ba naman? Sus Marius. Remember guys ang unang kurso ng Pangulo is lawyer. Kaya lang, hindi niya itinuloy. Kahit hindi niya itinuloy, talo pa ang abogado sa kanyang kagalingan. Diba? Kung sabihin mo si Chavit Singson at si PBBM mag-debate, ay nako po, ewan ko na lang. Baka ma-heart attack si Singson, guys. Si PBBM pa, hamunin mo. Naku. Kahit matanda si Singson, ay naku. Lack of knowledge yun. Ito, full stock knowledge si PBBM. Sa totoo lang. Nagpasalamat kami na pinakinggan ng Pangulo ang aming panawagan na limitahan ang paggamit ng unprogrammed appropriation at kanyang nibito ang 92.5 billion na sabi ko doon sa isang video ko 95. Sorry po for that guys. Correct nyo na lang ako. Ayan, 92.5 billion halaga ng mga proyektong isinama sa ilalim ng mekanismong ito. Sanabi ni Senator Erwin Tulfo. Diba? So I think guys, kahit hindi naman sasabihin po ng ating ibang mambabatas yan, ang Pangulo naman alam niya. Dahil nung last year, 2025, GAA,
na pinaka-controversial na budget sa kasaysayan, mga kababayan, eh, 195 billion, correct me if I'm wrong, plus ang ibinito ng Pangulo. Pero grabe din no? Sabi ko nga, hindi naman 4K pinarmahan niya yung 2025, alam niya yung mga ninakaw na mga pera. Malay ba niya, di ba? Malay ba naman niya yung pera na yun, napunta doon sa isang distrito, ninakaw. Wala nang out na ang Pangulo doon. Hindi niya na problema yun, di ba? Kaya nga niya pinirmahan dahil nakalagay doon yung pondo ng bawat distrito or ang bawat LGUs. Malay ba niya kung kukurakutin ng isang LGUs yung pondo niya? Alangan ibintang yung kay Pangulo? Siyempre hindi. Out na siya doon. Malay niya ba ninakaw yun? Siyempre umaasa din ng Pangulo yung pondo yun ginagamit sa tamang proyekto. Kaso lang hindi. Ang iba binulsa. Ang iba naman may kickback, may komisyon. Di wow. Di ba? O kaya hindi sila nasita. Na dekada na nangyari na nagnanakaw. O ngayon, siyempre nagtaka ang Pangulo, bakit ano nangyari sa mga proyekto? Nagiging ghost. Kaya hinahanapan niya ngayon ng paraan at inimbestigahan niya. Dumating yung kanyang sona, ayun. Sa pool kayo lahat ng mga kurakot. Kaya marami nagalit kay Pangulo, guys. Oh, di ba? Hindi kayo sinita ng mga nakaraang admin. Pues ngayon, nga kayo Kala nyo makaisa pa kayo So hindi lang po si Senator Erwin Tulfo ang nagsalita, pati rin po si Senator Lacson nagpasalamat sa Pangulo. Ito, sabi niya po ng Abante News Online. Yo, yes, I'm happy, satisfied. Woo! Ginagalang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Lunes ang pagbito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pundong hindi mahalaga sa ilalim ng Unprogrammed Appropriation sa ilalim ng bagong Premadong Republic Act 12314. Wow! Yan ang batas ng GAA 2026. MGOs. Ang pambansang budget para sa 2026. Di ba mga bes? Siyempre matutuwa ka talaga. So I think kung ibang Pangulo lang yan, wala. Diretso perma, wala nang basa-basa siguro ba? Sa tingin ko lang Oo. Sa mga nagdaan ba ng mga presidente, mga kababayan, may binibito ba rin sila? Ito, nagtatanong ako, bes. Di ba? Hindi ako sure, May binito ba daw sila? May binibito ba din sila? Hindi ko alam, guys. Baka wala. O mayroon. Basta ang alam ko, under the Marcos administration, may binibito ang Pangulo, guys. Kasi pinag-aralan niya Biro nyo, Christmas hanggang New Year, hindi po talaga nag-happy-happy ang Pangulo. Well, mayroon na naman siguro, siyempre, may handaan, kanya lang, tuloy pa rin ang trabaho nyo. Yan ang ibig ko sabihin. Kahit sabihin mo Pasko, New Year, tuloy pa rin ang trabaho. Kasi nga, gawa dito. Pinag-aralan kasi mabuti ito, binusisi itong budget ng 2023 GAA. Di ba? Ayan, very short lang. Basta ang importante dito, mga kababayan, sabi ni Senator Lacson, masaya siya. Lacson happy sa pagbito ni PBBM sa 92.5 billion unprogrammed funds. Congratulations po sa atin lahat. Ayan sa mga pera na mapupunta sa inyo, bawat LGU sa buong Pilipinas. Under ng Republic Act 12314 ng GAA 2026. Sana po gamitin nyo po sa inyong project yung pera na yan. Diba? Iwasan na natin ang magnakaw. Kawawa naman tayo. Wala naman tayong benefits na nakukuha kung ganun lagi. Diba, mga bes? Gamitin nyo sa tamang paggastos. Kumbaga ang ibig sabihin, ilalaan nyo na lang po sa mga nasasakupan nyo kasi kawawa sila. Hindi naman lahat ng nasasakupan ng isang region mayaman. No, maraming mga mahihirap kawawa sila Di ba? Siyempre, ang Pangulo, yung mga budget nila, ilalaan nila yan lalo na pag time ng sakuna. Naku po. At alam din po natin, ang budget ng Pangulo, tulad ng CF niya, alam din po natin, nawi-witness natin kung saan napunta. Pag may sakuna yan, to the rescue ang Pangulo, saan galing ang naitutulong niya? Galing sa CF niya. Malinaw naman po talaga yun di ba?
Oh, katulad ng mga nakaraang taon, yung bagyo. Sa isang region, 10 million, 20 million, 50 million. Grabe. Hindi lang po yun. May mga tulong pa. Grabe. Lalo na po yung mga yung bagyo. Hay, sus Mariusep. Doon po napunta ang mga budget ng Pangulo. Oh, wala kayong maibutas kasi lahat yan organized. Very itemized. Kompletong resibo yan. Walang labis, walang kulang. Pag si PBBM magsalita at i-explain niya, mapahiya kayo. O, di ba? Sasabihin nyo, ninakaw niya. Nako. Gas-gas na po yan sa tainga namin. Yung mga ganyang paninirayo sa Marcoses. Ay, nako. Natatawa lang talaga ako, guys. So, yun mga beswa. Yan ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless. Philippines. There's more, guys. Ay